Ito ho, matindi ho mga kababayan, kapag naunahan pa ho na arestuhin ito pong si Senator Rodante Marcoleta kumpara sa mga naunang inanunsyo na nakakasuhan. Di ba katulad ho ni Senator Chis Escudero na kung saan ay binabanggit ho ni Ombudsman Boying Rimulya na lalabas na raw po ang kaso ng ng katapusan ng buwan ng Mayo. Hunyo na po ngayon at maghuhulyo na. At samantalang yung kay, di ba binanggit niya ho, inyo pong matatandaan na kung saan ay inanunsyo ni Rimulya na si dating Speaker Martin Romualdez at itong si dating Senate President Chis Escudero ay handang-handa na raw po at maaaring ilabas na sa katapusan ng buwan ng Mayo yung kasong plunder. Plunder ho, binanggit ito, plunder case laban po sa dalawa. Tapos bukod ho dyan ay may binabanggit din itong si Ombudsman Rimulya na kung saan ay sabi niya hinug na raw po. Siyempre kapag hinug na, ihalin tulad mo sa prutas, kapag hinug na, pinipitas na ho yan eh. So hinug na raw po itong kaso ni Senator Joel Villanueva pero hanggang ngayon, wala raw, baka malaglag na ho ito at mabulok at hindi na mapitas itong prutas na ito. Pero dito ho, parinig hula natin ulit yung mga naunang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya para mas magbigay po sa atin ng para mabuhay at manubalik ho yung ating pagkaalala. Ito ho, nagbigay na po ng manghang na pahayag ito pong si Senator Marcoleta at na kung saan ay sabi niya ito ho handa raw po siyang sumama sa mga otoridad kung sakaling matuloy po yung inaasang pag-aresto sa kanya kaugnay ng isinampang kasong plunder at bribery. Kasi dalawa ho yan mga kabayan, nakaraan lang naman yan eh. At sa programa niya ho, paririnig ho natin sa kanyang programa sa Net25, sinabi po ni Senator Marcoleta na wala siyang balak tumakas o lumaban sa mga arresting officer dahil naniniwala siyang wala siyang nilabag na batas. Sabi niya, handa ho siyang sumama at hindi raw po siya magre-resist o papalag. Yun ho. At kasabay nito ay binanggit po ni Senator Marcoleta na ang umano'y pagbabago ng posisyon ng ilan sa kanyang dating mga kasamahan sa Senado matapos ho yung paglipat ng ilang mababata sa bagong majority block na ngayon ay pinamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ito. So, pakinggan ho natin mga kababayan, ito hong pahayag ni Senator Marcoleta na kung saan ay siya po ay handang sumama at kanyang ikinikwento na kung saan ito hong mga kasong ito, baliwanag ho na imbento lang. So, ito, panoorin po natin, ito pong si Senator Marcoleta na mukhang kung base ho sa mga lumalabas na balita, baka maunahan pa ho siya. Nako, Diyos ko po. Kung maunahan pa ho siya na arestuhin kumpara dito sa mga naunang inanunsyo ho ni Ombudsman Rimulya, itong sina Chis Escudero at Joel Villanueva, alam na natin. Alam na this. Ito, panoorin ho mga kababayan, ito hong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. So ito na ipahayag ko na, ako naman kung gagawin nila yun dyan, maliwanag naman na ako isasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na-aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Ako isasama ng matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayari niyan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas.
pagkatapos ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Opo. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Opo. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, Mula sa barangay siguro. hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Oho. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Sa lapi ng bayan po yun. O kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong Ng klaseng pabor, pabuya ano ba? Opo. o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Oho. Pero sa panahon na yon, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress noong panahon na yon, Oho. nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, wag ko na mangako. Di ba Oo, ganun ang totoo mangyayari? niyan. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po, Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Oho. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin yun. Yung sweldo na lang ang natira sa akin, yung allowance tinanggal din nila. Yes po, So sino si Rodante Marcoleta na mangako, na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong Ng ninyo sa akin? pabor, Wala eh. So yun ang kinakapit nila, pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging public? Paano naging plunder yun? Oho. Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kung sa kanila. Pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi maaring magdidinig sila, kaya lang membro pa ako doon eh. Kaya ayaw din nila siguro mag-participate ako kahit party membro. pa rin kayo ng Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibig. Ayan po, napakinggan niyo ho ang pahayag ni Senator Marcoleta at yun na nga ho, ang sabi niya ho, yung mga kasong kinakaharap din umano ng ilan sa kanyang dating kasamahan sa bloke, ngayon sa kabilang bakod na, parang hindi na ho umuusad matapos silang umanib sa bago mayorya. Sabi ho niya, parang ganun na ho mangyayari kasi ganun po, di ba, naging persepsyon na dahil sa paglipat ni Senator Chis Escudero, mukhang mapaparada na ho ito hong kanyang kaso at hindi na po uusad yung kasong plunder. Ganyan din ho itong kay Senator Joel Villanueva. Sabi ko at ito ho, nagparinig din si Senator Marcoleta na hinggil sa mga dati ng akong pagkakaisa sa kanilang grupo. Yun ho mga kababayan. So, ito, lumabas ho ang pahayag sa gitna ho ng pagbabago ng alyansa ng Senado matapos ho na yung reorganization. So, binabagit ho natin mga kababayan. Kasi sabi nga ho ni Senator Marcoleta, ito, invento ho ito mga kababayan. At ang sabi niya talagang ito po ay donasyon ho ito ng pribadong individual. Biruin nyo, ang plunder ay pandarangbong sa pondo ng bayan, mga kababayan, di po ba? Paano kaya nangyaring ganon? Na kung saan ay sinabing plunder at bribery. Ang sabi niya, kinikwento niya ako ni Senator Marcoleta na nung panahon na yon, nakakandidato pa lang ho siya
wala siyang pwedeng maipangako eh. Bakit to? Nung siya po ay party list representative o kongresista, kalaban niya nga ho ni Dirato eh. Tinanggalan nga ho siya ng ng membership at lahat to wala nga ho siyang particular na miyembro ng komite. Diyan po sa House of Representatives. At bukod ho dyan, di ba, dami kinaaway, parang kumaga siya, nagkaaway ho siya, di ba, matatandaan nyo, noong 19th Congress. Kasi nung isinulong ni Nooy Speaker Martin Romualdez, itong impeachment, laban po kay VP Sara Duterte, isa po sa mga talagang nagtanggol, nagdepensa, ay ito pong si Senator Marcoleta. Hindi pong matatandaan, di po ba? At talagang meron dyan mga investigasyon, mga quadcom, kung ano-ano. Siya po ang tumatayo para sumalag at talagang nagdepensa. So, lumilitaw na talagang siya po ay kaaway noon ng mayorya. Ang nangunguna ay si Romualdez, di po ba? O sabi niya, paano ako mangangako? Wala nga akong poder. Tapos, bukod ho dyan, pang 31 po siya sa survey ng mga kakandidatong senador. Paano nangyari yun, mga kababayan, di po ba? So, siyempre kapag merong mga suhulan or, di ba, mga ganyan, merong kapalit ho yan, imposibleng wala. Pero sabi nga ho ni Senator Marcoleta, base sa mga sa pahayag at ng kanyang mga nagbigay po ng donasyon, si Mike Defensor, number 31 walang may papangako mga kababayan at napakalabo na sa mga parang mukhang mahihirapan makalusot si Marcoleta sa Senado. Bilhin mo, 31 tapos medyo umakyat ng konti, 22. 12 lang ho ang kukunin. Di po ba? So, yun nga ho, sabi niya, malabo na dahil sa pangako, ano ipapangako mo? Wala nga kalaban-laban eh. Yun ho. So, lumilitaw, ang sabi ho ni Senator Marcoleta, invento yan. Invento lang ho. At kasi ang kanyang paniniwala ay baka para siya po ay busalan ang kanyang bibig at pigilan yung kanyang patuloy na talagang pagpupursige na magkaroon po ng investigasyon dito po sa flood control scandal na ito, dito po sa ating gobyerno, na kung saan ay trilyong piso mahigit ang nawala. So, ang laki ho ng mga kababayan, biro mo, trilyon, naghihirap po ang mga Pilipino, ang gobyerno, kapos daw po sa budget, tapos mahigit sa 1 trilyong piso, bigla na lang mawala. Yun ho. Dapat lang naman ho, kayo ho sa ating mga kababayan, kayo ho ba hindi nang hinayang sa mahigit 1 trilyon na ninakaw dito sa flood control? Maganda ho talaga maimbestigan at maganda mabawi ho yung perang yan, tapos maipakulong ho yung mga nagnakaw dito po sa flood control. Di po ba? So yun po yung pinakamailam. So maganda balikan lang ho natin para po sa mga hindi po nakasubaybay sa mga nauna nating vlog. Ito, uulitin ko lang ho yung pahayag ni Ombudsman Remulla na hinug na ang kaso ni Senator Joel Villanueva. Ito, ipakikita ho natin ulit sa ating TV screen. Ayan ho, mga kababayan, ayan, inyo po napapanood sa ating TV screen na kung saan ay binabanggit na hinug na. Alam niyo naman ho, kapag sinabing hinug na, anong gagawin? Dapat ay pitasin. Sabi niya, hinug na. Ombudsman says, flood control case versus Joel Villanueva almost ready. May 26, 2026. Yan po, binanggit lang ho. Hunyo na po ngayon So nakarambuan lang ho mga kababayan ay binabanggit ho ni Ombudsman Remulla. So talagang malapit na ho at di ba yung mainit ho yung yung nangyayari diyan po sa sa Senado tama-tama nung June 3 nung nag-out sila yung take over yung so siguro talagang napag-iisip na mukhang talagang tutuluyan ka. So kaya lumipat na. Tapos bukod diyan ito parinig ko rin ho mga kababayan yung naunang pahayag April naman ho ito pahayag ni Ombudsman Remulla sa kaso nga ho ni Congressman dating Speaker Martin Romualdez at dating Senate President
Chis Escudero. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. Ito po si Ombudsman Boyeng Rimulya. In the same light, no, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Related sa- on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po itong Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. flood control case, flood control related po ito, sir? Ito. Flood control related in so many ways, yes. O, yan po, napakinggan nyo ho mga kababayan at inanunsyo ho dating Speaker Martin Romualdez at itong si dating Senate President Chis Escudero naharap po sa kasong plunder. Ang liwanag ho, di po ba? April ho yan, inanunsyo. Ngayon, wala na, June na ho. Hanggang ngayon, wala pa ho. Kaya tingnan na natin. Kasi kaya ngayon ay malakas po ang panawagan na dapat ho talaga makasuhan at makulong din itong dalawa. Ito pong sina Senator Chis Escudero at maging itong si Senator Joel Villanueva. Di po ba? Kasi alam niyo ho, makasisira ho ito sa kredibilidad at imahe ni Ombudsman Boyeng Rimulya na kapag hindi niya po tinuluyan itong dalawang ito. Kasi ho, mga kababayan, di ba? Lilitaw ho talaga at pagtatagpi-tagpiin lang ho yung mga sitwasyon. Aba, talagang mukhang parang nagkaaregluhan dito. Di po ba? Ganun lang ho mangyayari. Kaya ang pinakamainam ho, mga kababayan, na talagang dapat ho ay itong kaso ni Joel Villanueva at Chis Escudero, ituloy. Ituloy, plunder ho ito mga kababayan, di po ba? Dapat para makulong din. At kapag ganyan ho, kahit nasuhani ba? Kahit na lumipat pala sila ng kampo, mga kababayan, wala ho talaga. Talagang tinuluyan. Seryoso talaga itong ombudsman sa kanyang kampanya laban po sa katiwalian. So, sana ganun ho mangyari. Di po ba? Yun lang ho, mga kababayan. Talagang, sana ho. Kaya lang ito, ang pinakamatindi ho rito mga kababayan, baka mauna pa ho itong si Senator Marcoleta na arestuhin. Kumbaga sa lokohan na ito. Uwian na. Uwian na, may nanalo na. Parang ganun ho magiging perception ho rito mga kababayan. Talagang, ewan ko lang ho baka mas lalong gugulo ho mga kababayan, di ba? Kapag ganyan ho ang nangyari dito po sa atin. Okay, so kayo po anong masasabi nyo rito sa ating issue na pinag-uusapan? Itong si Marcoleta ay anumang oras daw ay aarestuhin at sa kanyang palatuntunan sa television parang nagpapaalam na ho mga kababayan. Kasi ibig sabihin may nakukuha siyang informasyon na talagang anumang oras o anumang araw ay siya po aarestuhin na po ng makagawad ng mga otoridad. Pero may mga report na parang yung mga nasa PNP nag-aatubili, nagtuturuan ayaw nilang sila mag-aresto. Hindi ko alam kung bakit.